Sa pagpapatuloy, labis na nag-aalala ang ibang kadete sa nangyari kay Magiam, dahil walang mamumuno sa kanila sa darating na pagsusulit. Sinabi naman ng propesor na dadalhin niya na si Magiam sa infirmary, at dahil gabi na ay magpahinga na ang mga ito. Pahabol na sinabi naman ng Prinsipe Yuan mayroon pang isang injured na estudyante. Nagpresenta naman si Heobong na siya na ang magdadala dito, subalit sinabi ng prinsipe na siya na lamang. Agad na sumunod ang prinsipe sa propesor habang buhat si Kadete Walungpu. Sinabi nito na hindi man kasing lala ng sitwasyon ni Magiam ang Kadete Walungpu subalit may sugat pa din ito sa bandang ulo. Tugon naman ng propesor na alam niya ang sitwasyon ng kadete, at alam niya din na isa sa mga ito ang magdadala nito. Tanong naman ng prinsipe kung bakit naman niya ginawa iyon. Ang iyong grupo ay higit na nagpanik nang nalaman nila na maaari silang bumagsak bukas sa gaganapin na exam, nabigla din ako sa kinahantungan ng mga estudyante, sa ngayon ay yun lamang ang gusto kong sabihin, sabay kinuha si Kadete Walungpu. Paalala nito sa prinsipe na dapat ay lagi itong handa sa mga bagay na maaaring mangyari. Sa pag-alis ng propesor ay naisip ni Yuan na sa mga salita ng propesor ay may mga nangyayari din gulo sa ibang grupo. Akala niya ay isa lamang itong aksidente at kamalasan bago dumating ang pagsusulit, subalit mukhang intensyon ito para sa paghahanda dito. Ang puntirya nila ay ang pinuno ng aming grupo. Kung sino man ito ay sinisigurado nila na madali kaming matatalo sa gaganapin na pagsusulit. Hanggang sa napagtanto ni Yuan na ang dahilan ng paghiwa-hiwalay sa kanila sa palabunutan ay sinadya, sa ganung paraan ay magagamit ang mga strategies at magtulungan ang bawat isa. Dahil kami ay miyembro ng demonic cult ay gusto nila na gumalaw kami na naaayon dito, sa pamamagitan ng pagbalewala sa patakaran at gawin ang lahat ng paraan upang manalo. Sa silid naman ng pangkat 8 ay nag-uusap ang mga kadete na siguradong hindi na sila makakapasa sa pagsusulit. Sa pagpasok naman ni Yuan ay sinabi niya sa mga kadete na kung magmumukmok na lamang ba ang mga ito dahil lang nawala na sila ng pinuno. Inis naman sinabi ng isang kadete na hindi sila nagmumukmok, at ang gusto lamang nila ay makapasa sa pagsusulit. Sinabi naman ni Yuan na dapat ang ginagawa natin ay mag-usap-usap kung sino ang papalit upang maging pinuno, at kung ano stratehiya ang maaari nating gawin. Tinanong naman ng mga kadete kung sino ang susunod na pinuno, sapagkat si Magiam lamang ang nag-ensayo ng pamumuno sa bawat formation. Nagsalita naman si Heobong, wika niya na iisa lamang ang kilala niya na maaaring mamuno sa kanila maliban kay Magiam, at sabay itinuro niya si Yuan. Agad na sumang-ayon si Kadete 38, sinabi niya na siya ay pumapayag na maging pinuno nila ito, at sabay sinundan na din ng ibang kadete. Ang tatlong hangal naman ay pumayag na din, dahil wala na si Magiam ay wala na silang pagpipilian kung gusto nila makapasa sa susunod na pagsusulit. Sinabi ni Yuan kung pumayag na ang lahat na siya ang magiging pinuno ay may naisip na siyang plano. Pagsapit ng alas 4 ng umaga, lumabas si Yuan ng kanilang silid, upang tumungo sa dormitoryo ng pangkat 7. Sa pagdating niya doon ay agad niyang pinaskan sa nanomachine kung may gising na ba sa mga ito. Tugon naman ito na ang lahat ng 20 miyembro ay kasalukuyang nasa kasarapan ng tulog. Tinanong ni Yuan ang nano kung naroon ba ang nakamaskara na umatake kay Magiam. Sinabi naman ng nanomachine na sa 20 na tao doon ay walang nagmatch sa nakamaskara. Agad naman ginamitan ni Yuan ng inner energy ang mga kadete upang hindi agad basta magising ang mga ito. Sa paglapit niya sa pinuno ng pangkat ay nagising ito at gulat na tinanong ang prinsipe kung sino ito. Mabilis naman inatake ni Yuan ang pinuno sa sentido at leeg. Dahilan sa muli nitong pagkakatulog, sinabi niya na malakas ang pakiramdam nito, kaya't walang duda na siya ang naging kanilang pinuno. Agad naman niyang tinusok sa iba't ibang ugat at litid nito upang pansamantala itong hindi makalakad. Sinabi ni Yuan na alam niya na hindi ito ang taong nakamaskara, sana'y wag ito magtanim ng galit sa kanya, ginagawa lamang niya ito upang makapasa sa pagsusulit.
Pagkatapos sa pangkat 7 ay sumunod naman na pinuntahan ni Yoan ay ang pangkat 6. Dahil ang pinuno ng pangkat 5 ay si Won Ryu, iniisip niya na ang nakamaskara ay lalaki kaya't malabo na ito ay si Won Ryu. Isa pa ay hindi kakayanin ni Won Ryu si Mugyeom, dahil mas maalam ito sa martial arts kaysa dito. Kaya't maaaring ang nakamaskara na umatake kay Mugyeom ay mula sa ika-6 na pangkat kaya dito siya nagtungo. Sa pagpasok ni Yoan sa loob ng silid ay sinabi ng nano na ang 16 na miyembro ng ika-6 na pangkat ay nasa mahimbing na pagkakatulog. Nagulat naman si Yoan sa winika ng nanomachine, sapagkat ang pagkakaalam niya ang pangkat 6 ay binubuo ng 20 na miyembro. Kahit isama nila ang 3 babae sa kabilang silid ay 19 lamang ito at nawawala ang isa. Tinanong niya ang nano kung may nagmatch ba sa mga ito sa nakamaskara. Ngunit sinabi ng nano na wala dito ang nagmatch. Naisip ni Yoan ibig sabihin ay ang nawawala ang nakamaskara. Ang silid na ito ay nasa unang palapag kaya't malaki ang posibilidad na nakita niya na ako, pero hindi na kinakailangan ang pagpuntirya sa mga leader, dahil mamaya ay araw na ng pagsusulit. Sa kasalukuyang nagaganap na pagsusulit, habang bumubunot ng numero si Yoan ay nakatingin sa kanya si Red Hair, isip nito. Kung siya na ang leader ng pangkat 8 ay malamang may nangyari sa prinsipeng mula sa stealth sect. Mukhang naiintindihan na nila ang tinatagong sikretong gawain ng pagsusulit na ito. Ang bawat pangkat sa academy na ito ay hindi ako binibigo. Sinabi niya sa mga ito na ngayon ay nakabunot na kayo ng numero, sigurado ako na nakapaghanda na kayo para sa pagsusulit, sana'y maging tapat at patas kayo sa magiging laban. Napaisip naman ang mga pinuno ng bawat pangkat, kung kailan pa naging patas ang pagsusulit. Habang papabalik ay napansin naman ni Yoan na parang pamilyar siya sa taong nasa likuran niya, kaya agad niya inutos sa nanomachine na iiskan nito ang kedete. Nang maskan ito ng machine ay kumpirmado na ito ang lalaking nakamaskara, napangiti naman ang prinsipe dahil sa wakas ay nalaman niya na kung sino ito. Ang pangalawang pagsusulit ay magsisimula na sa unang laban ay ang pang-isa laban sa pang-3. Nang magsimula na ay inutos ng pinuno ng pangkat-1 na si Muyon na magsisimula sila sa formation 3 mula sa kanan. Sa pagsalpukan ng dalawang pangkat ay nangingibabaw ang lakas ng unang pangkat, at unti-unti nitong nasisira ang depensa ng pangkat-3. Sa pagkasira ng depensa ay mabilis na inatake ng unang pangkat ang mga ito. Sinabi ng pinuno ng ikatlong pangkat na kailangan nila ulit magsama-sama, ngunit sa paglingon niya mabilis siyang inatake ni Muyon, na naging resulta ng kanilang pagkatalo. Agad naman inanunsyo na ang unang pangkat ay opisyal nang nakapasa sa pangalawang pagsusulit na pinapangunahan ni Kedete 1. Sumunod na laban ay ang pangkat 4 laban sa pangkat 2, at ang nanalo dito ay ang pangkat 4. Di nagtagal ay tinawag na ang pangkat ni Yoan, wika niya na sa wakas ay sila na ang lalaban, subalit napansin niya na ang mga kasama niya ay bumaba ang mga kumpiyansa sa sarili, hindi sila maaaring lumaban ng ganon ang kanilang sitwasyon. Kaya naman tinanong niya ang mga ito kung natatakot ba ang mga ito. Dagdag pa ng prinsipe, naiintindihan niya ang mga ito kung sila ay nababahala, dahil sa biglaang pagpapalit ng pinuno, miski siya ay nababahala din. Subalit pag hindi sila nanalo ay matatanggal sila sa academy, masyado pang maaga para mangyari yun kailangan nila mangibabaw sa lahat. Bukod pa doon ay nakakainis isipin na gusto nila silang matalo sa pamamagitan ng pag-injured nila sa ating pinuno. Hindi siya papayag na manalo ang mga ito sa ganito kaduming paraan. Kaya't sinabi niya pa sa mga ito na kung parehas sila ng nararamdaman ay huwag nila hayaan bumagsak ang kanilang grupo, sabay itinaas ang espada at sinabing sila ay mananalo. Napahanga naman si Red Hair sa prinsipe, dahil hindi niya alam na may kakayahan pala itong mamuno, maaari niyang mapataas ang moral ng mga kasama niya. Subalit hindi nito masisigurado ang kanilang pagkapanalo. Dugtong pa nito, gusto niya malaman mamaya sa laban kung isa talaga itong tigre o isa lamang itong mapagpanggap.
Sa pagsisimula ng laban, galit na iniisip ni Wanryo na nais niya sanang pabagsakin ang pangkat-8 nang si Magium ang namumuno dito. Dagdag pa nito na hindi din karapat-dapat si Yoan sa kompetisyon ng tagapagmana. Ito na din siguro ang tamang oras para matanggal na siya sa academy. Agad naman niyang inutos sa kanyang pangkat na simulan na ang pagsugod. Sinabi naman ni Yoan sa nanomachine na i-activate ang augmented reality mode, at simulan ang formation tutorial. Sinabi naman ni Yoan sa kanyang pangkat na maghintay lamang. Agad naman binago ni Wanryo ang kanilang ika-3 formation sa ika-2 formation. Sinabi ng nanomachine na nagpalit ang kalaban at naging arrow formation na ito. Agad niyang ipinayo na gamitin ni Yoan ang scale formation. Sa isip ni Yoan katulad ng inaasahan niya kailangan nila itong salubungin. Isinigaw niya sa kanyang pangkat na ang gagamitin nila ay ika-6 na formation, sumunod naman ang mga ito at naghanda upang salubungin ang paparating na pangkat 5. Sa malayo nakamasid si Red Hair, wika niya na anong kalokohan ang taktika ang ginawa nila. Ang scale formation ay walang silbing formation kapag ang nakatayong pinuno sa unahan ay walang kapangyarihan. Maaaring tinuruan siya ng left guardian ng martial arts, subalit siya ay walang ingat sa kanyang mga desisyon. Masyado lang ako umasa sa kanya, wika ni Red Hair. Dahil sa scale formation ay nagalit si Wanryo, sinabi niya na ang katulad niyang mababang uri ay walang karapatang hamunan siya. Sa pagtama ng bawat kalasag matagumpay na napigilan ni Yoan ang pag-atake ni Wanryo. Nagulat ito at hindi makapaniwala, dahil ang lahat ng kanyang lakas ay ibinuhos niya sa kanyang kalasag. Maging si Red Hair ay hindi makapaniwala na nakaya ni Yoan ang ganong kalakas na atake. Isip naman ng prinsipe na maaaring mas mahina ang kanyang inner energy kay Wanryo. Subalit ang kanyang external power ay halos kapantay na kay Left Guardian, dahil dito ay maaari niya itong gamitin bilang kalamangan. Dahil dito ay napilitan si Wanryo na mapaatras dahil kailangan nila bumuo ng formation, agad niyang inutos sa kanyang pangkat na gawin ang ika-1 formation. Sinabi agad ng nanomachine na ang kalaban ay nagpalit na ng formation. Sinabi niya kay Yoan na gumamit ito ng ika-3 formation. Agad naman itong sinunod ng prinsipe, napangiti naman si Wanryo dahil ang formation na iyon ay ginamit na ng unang grupo kanina kaya alam na niya kung paano gagana ang formation na iyon, dagdag pa nito na maaaring may pambihirang lakas ito sa inner energy subalit ang mga diskarte naman nito ay mahina. Sinabi ni Wanryo sa kanyang pangkat na ang gagamitin nila ay ang ika-6 na formation. Sa isip niya, ay hindi pa din siya makapaniwala na makakayanan ni Yoan ang kanyang atake, dagdag pa nito na ang scale formation ay maaaring gamitin upang mawasak sa gitna ang diagonal formation. Sa oras na sila ay magkahiwa-hiwalay ay agad ko silang tatapusin, wika ni Wanryo sa sarili. Subalit napangiti na lamang si Yoan dahil alam niya ang iniisip ng prinsesa. Ang bawat kedete ng pangkat-8 ay tumakbo sa magkaibang direksyon. Laking gulat ni Wanryo dahil hindi niya inaasahan na biglaan ang pagpapalit ng mga ito ng formation. Ang mga miyembro naman ng pangkat-5 ay hindi na alam ang gagawin dahil sa sobrang gulat. Hanggang sa napagtanto nila na gagawa pala ang mga ito ng isang crane wing formation. Agad inutos ni Wanryo na itaas nila ang kanilang kalasag at humanda para sa pag-atake. Sumigaw naman sa mga kedete si Yoan na pagbabago sa ika-2 formation. Nagtataka naman sinabi ni Wanryo at ngayon naman ay gagamit siya ng arrow formation sa ganitong sitwasyon, agad niyang sinabi sa mga kasama niya na maghanda ang mga nasa unahan dahil gagamit sila ng arrow formation. Subalit natataranta na ang kanyang mga kasama, dahil ang pangkat-8 ay iba't ibang direksyon ang maaaring panggalingan. Galit na iniisip ni Wanryo kung ano ba ang plano ni Yoan at hindi niya na alam ang gagawin. Sa isang iglap ay napalibutan na sila ng pangkat-8 gamit ang circle formation nang hindi nila namamalayan.
Napagtanto ni Wanneryo na sila ay nalinlang ni Yowan gamit ang numero ng formation. Ang gabi bago ang pangalawang pagsusulit, mula sa silid ng pangkat-8 ay sinabi ni Yowan, ang ibang mga grupo ay gagamitin ang numero ng formation, base sa bilang nito sa training, gagamitin natin yon bilang kalamangan sa kanila. Dugtong pa nito na kapag ginamit ko ang salitang pagbabago, ay ang gagamitin nyo ay ang naiibang formation at hindi ang aktwal na bilang nito. Sa kasalukuyan, galit na galit si Wanneryo sapagkat hindi niya matanggap na pinaglaruan lamang siya ni Yowan. Agad na inutos ng prinsipe sa kedete ang pag-abante, at sa dahan-daang paglapit ng mga ito ay ang mga kedete sa pangkat-5 ay nanginginig na sa takot at hindi na alam ang gagawin. Hanggang sa napagpasyahan na lamang ng mga ito na ibaba ang mga sandata at kalasag, senyales na sila ay sumusuko na. Galit naman silang sinigawan ng prinsesa at winika nito na sino ang may sabi sa kanila na ibaba ng mga ito ang kanilang armas, subalit tanging katahimikan lamang ang naging tugon ng mga ito. Sa labis na kahihiyan ni Wanneryo ay labis na galit din ang kanyang naramdaman sa prinsipe. Agad itong umatake papunta kay Yowan gamit ang teknik na air sunder ang bending blade. Mabilis na itinapon ng prinsipe ang kalasag at naghanda para sa pag-atake. Sa pagtatama ng kanilang espada ay tanging si Wanneryo lamang ang nakakatanggap ng pinsala. At sabay mabilis na gumalaw ang prinsipe at ginamit niya ang dancing butterfly technique, sa paglagpas nito kay Wanneryo ay kasabay din ito ang pagkaputol ng braso ng prinsesa. Labis ang gulat ng lahat at hindi makapaniwala sa nangyari sa prinsesa ng musician sect. Agad na sumaklolo ang propesor sa prinsesa upang patigilin ang pagdurugo ng naputol na braso nito. Napaisip naman si Yowan, maaaring napigilan niya ang pag-atake ni Wanneryo kanina, subalit hindi niya nailabas ang kumpletong fighting form ng dancing butterfly technique. Sa palagay niya ay dahil ito sa espada maaaring hanggang doon na lamang ang limitasyon nito. Matapos nito ay inanunsyo na ang pagkapanalo ng pangkat-8 na pinamumunuan ni Kedete 7 na si Yowan. Si Red Hair naman ay hindi makapaniwala na nagawa ng matutunan ng prinsipe ang dancing butterfly technique, sambit pa niya na maaaring kulang ito sa inner energy, subalit halos kasing husay na niya si Left Guardian sa paggamit nito. Hindi dahil magaling ang Left Guardian na guro, kundi dahil si Yowan ay lumaki na siya lamang mag-isa, sa kahit anong paraan higit kanino paman. Sa loob lamang ng 21 araw ay ipinakita niya kung gaano siya kahusay sa pag-unawa ng strategies at tactics, pati na din ang lantaran nitong pagputol sa braso ni Wanneryo. Naisip bigla ni Red Hair dapat ay kinuha niya itong estudyante bago pa siya naunahan ni Left Guardian, subalit kinontra din niya ang kanyang sarili, at sinabing hindi iyon maaari dahil siya ang Academy Deputy. Sa kabilang banda masayang pinupuri ng mga kedete si Yowan dahil sa mga ipinakita nito. Sunod naman tinawag ang susunod na pangkat, ito ay ang pangkat-6 na pinamumunuan ni Yukon Chien. Galit niyang iniisip na magiging ayos lang ang lahat kahit may bali siya sa kanyang dibdib, nakatingin siya kay Yowan at winika na ito ang may dahilan ng lahat pati na din ang pagpasok nito sa kanilang silid habang wala siya, resulta ng pagkapilay ng kanyang mga kasama. Nakangiti naman sa kanya si Yowan at lalo itong inaasar, dahil alam niya ang iniisip nito. Ang pangkat-7 naman ay masayang sinasabi na madali lamang sila mananalo, dahil may pinsala ang buong pangkat-6. Agad silang sumugod at sinabi sa kanyang mga kasama na ika-6 na formation ang kanilang gagamitin. Kalmado namang sinabi ni Yu Chan na bumuo sila ng isang arrow formation. Ang pinuno naman ng pangkat-7 ay nasabi na lang na wala itong mga magagawa dahil pilay ang mga ito. Nang magtama ang kanilang mga sandata ay nabitawan ng pinuno ng pangkat-7 ang kanyang kalasag sa sobrang lakas ng atake, mabilis naman siyang inatake ni Yukon sa dibdib, sabay sinabi sa kanyang mga kasama na kailangan na nila umabante,
Mabilis naman sumunod ang mga kadete sa pangkat-6 at lumusong pa abante, resulta ng pagkapanalo ng pangkat-6. Lumingon ito sa prinsipe at sinabi nito na ito na ang susunod niyang pababagsakin. Sa Main Hall Academy, sa unang palapag ng Deputy Office ay may nagaganap na pagpupulong. Inabot ng isang propesor kay Red Hair ang score at evaluation ng mga kadete sa pangkat-5 na hindi pumasa sa pagsusulit. Wika ni Red Hair, mukhang maraming estudyante ngayon ang hindi nakapasa sa pagsusulit, patanong na tugon naman ng propesor, kung ang mga mula sa higher sect ba ang tinutukoy nito. Sinabi naman ni Red Hair, sila ay mga anak ng pamilya ng mga warrior. Hindi na siya magugulat na ang target lamang ng mga ito ay maging average warrior. Subalit kung ito ay mga mula sa mga tinitingalang pamilya siya ay medyo nadidismaya. Kung hindi ito grupong pagsusulit ay baka nakapasa pa sila sa susunod na stage. Tugon naman ng propesor, kapag hindi mo susuriin ang kanilang posisyon at ibabase lamang sa score at gampanin, malamang ay walang higher sect ranking na umabot sa huli. Wika naman ni Red Hair, ang mga bata na mula sa higher sect ranking ay natural na lumaki at natuto ng martial arts ng kanilang pamilya. Bumagsak man sila ay marami pa din silang pagkakataon. Subalit ang mga nasa lower ranking ay nawala ang pagkakataon nila makakuha ng demonic dragon marble at makapasok sa library. Subalit ang mga nakapasa ay sigurado siya na nagtipon-tipon na sa library. Sa kabilang banda sa manual library ng Academy. Manghang-mangha si Yowan sa taas at laki ng library, dahil ito ang una niyang pagkakataon na makapunta dito. Nang nasa infirmary siya ay ang ibang kadete ay nakapasok na sa unang palapag. Sigurado siya na sa pangalawang palapag na ang diretsyo ng mga ito. Napangiti naman na inisip nito na iiska niya ang lahat ng libro sa unang palapag at isusunod ang pangalawang palapag. Sa pagpasok ng prinsipe sa library ay napansin niya na siya na lamang mag-isa ang naroon, at mayroon lamang siyang 2 oras para manatili sa loob ng unang palapag. Sinabi niya sa nanomachine na bubuklatin niya ang libro at siguraduhin nitong maiiskan nito ang lahat, sinang-ayunan naman ito ng nano. Mabilis na binuksan ni Yowan ang bawat libro na kanyang makita, nang matapos siya ay tinanong niya sa nano kung ilang oras pa ang natitira sa kanila. At kung ilang libro na ang naskan nito. Tumugon naman ang nano, sinabi nito na may 1 oras na lamang ito, at may 55 na manual na silang naskan kasama na din ang tungkol sa footwork, breathing technique, sword, blade, spear, poison arts at iba pa. Sa sobrang dami ay sinabi ng prinsipe sa machine na wag na muna nito ilipat sa kanyang utak, hanggang nagpasya na ang prinsipe na pumunta na sa pangalawang palapag. Subalit may napansin siyang isang malaking headstone na binabantayan ng isang lalaki, naisip niya ang taong ito ay isang highly skilled warrior, maaaring siya din ang tagapangalaga ng unang palapag. Ngunit nagtataka siya kung bakit may malaking sapphire stone sa gitnang bahagi ng library. Nagpasya na lamang siya magpatuloy sa pagpunta sa pangalawang palapag subalit winika ng gwardya na, ito ay iniwan ng founder ng ating cult, ang ating demonic lord, nagulat naman ang prinsipe sa winika ng gwardya. Dagdag pa nito na ang demonic lord din ang nagsulat gamit ang daliri sa sapphire stone na yun. Napansin naman ng prinsipe na parang isang tula ang nakasulat sa sapphire, nang bigla niyang napagtanto at di makapaniwala na daliri lamang ang ginamit ng demonic lord na pangsulat dito. Wika naman ng gwardya, kahit na ang inner energy at matibay na espada ang gamitin dito ay hindi man lang ito mag-iiwan ng kahit na kaunting gasgas, subalit ang demonic lord ay inipon ang kanyang buong inner energy sa daliri upang magawa ito. Dugtong pa ng gwardya, karamihan sa mga kadete ay hindi man lang pinansin o kahit sumulyap man lang sa batong ito. Subalit ikaw ay napansin mo agad ang kahalagahan ng bato. Siguro ay dahil ikaw ang ika-7 prinsipe, sinabi naman ni Yowan na lalagpasan niya din sana ito kung hindi lang ito nagsalita. Sinabi naman ng gwardya, natural lamang yon, kahit na ang poem ito ay isinulat ng demonic lord. Sino ba naman ang mag-aabala na tumigil at tignan ang kulay asul na bato kung meron namang libu-libong libro na maaaring basahin?
Binabantayan ko ang lugar na ito ng halos 20 taon, kahit na isa sa mga descendant ng demonic bloodline ay hindi ito binigyan ng panahon. Sabay sinabi nito sa prinsipe na nasayang na niya ang oras nito at maaari na itong umalis, agad naman nagpaalam ang prinsipe. Subalit sa paglakad niya ay may napansin siya sa likod ng sapphire stone, winika niya, na mayroong mahaba at matalas na bagay ang nakamarka at para bang sinadya ito upang walang makakita. Agad niyang inutos sa nanomachine na analisahin ang mga marka sa likod ng sapphire stone. Mabilis naman itong sinunod ng machine. Nang matapos ito ay winika niya na ang mga markang ito ay mula sa isang matalas na espada, na labis ikinagulat ng prinsipe. Napaisip siya kung sinong tao ang may lakas ng loob upang gawin ito sa sapphire ng demonic lord. Sinabi ng nano na ayon sa pagsusuri ay hindi magkaparehas ang lalim ng mga marka, at dalawang magkaibang bagay ang ginamit dito. Sinabi ng prinsipe na kung ganun ay 2 tao ang may gawa nito. Nagpasya siyang lapitan nito, subalit na wika ng prinsipe na hindi niya makikita ang pinagkaiba nito kung titignan lamang niya ito. Kaya, sinabi niya sa nano ipakita nito ang mga hiwa ng espada sa 3-dimensional form gamit ang augmented reality. Sinabi ng prinsipe na mas nakikita na niya ang pinagkaiba ng lalim at lakas pati na din anggulo ng bawat marka at sobrang laki ng pinagkaiba ng mga ito. Dagdag pa niya, na hindi agad masasabi na 2 tao ang may gawa nito ayon lamang sa normal na tingin. Napansin din ng prinsipe na ang pangalawang marka ay mas magulo kaysa sa unang marka. Napatanong ito sa sarili kung sinadyang takpan ang unang marka. Sinabi ni Yuan sa nano, sa pagkakaalam niya ay makikilala ng nano kung sino ang taong gumawa ng marka, agad pinabura ng prinsipe ang pangalawang marka at itinira lamang ay ang unang marka. Sinunod naman ito ng nanomachine at mabilis na iiniwalay ang pangalawang marka. Nang naglaon ay napagtanto ni Yuan na hindi yun pa basta-bastang atake lamang dahil yun ay sinadya. Ang teknik na ginamit dito ay ang codified sword fighting form. Subalit hindi niya matukoy kung anong form ang ginamit ayon lang sa mga bakas. Naisip ng prinsipe na mahaba-haba pa ang tatahakin niya upang magkaroon ng malalim na kaalaman pagdating sa martial arts. Tinanong niya sa nano, kung kaya ba nito mag-recreate ng codified sword fighting form gamit ang mga marka ng espada. Sinabi naman ng nano na posible yun. Subalit bago ang lahat ay kailangan niya muna malaman kung gaano katigas ang bato, upang masukat niya ang lakas ng bawat marka. Bigla naman lumapit ang gwardya sa prinsipe, winika nito, na akala niya ay umalis na ito upang magbasa ng mga manual. Napansin niya tinitignan ng prinsipe ang mga marka sa likod ng sapphire stone. Sinabi niya na may usap-usapan noon na nagkalat na ang marka daw na ito ay naglalaman ng karunungan sa sword technique na iniwan ng demonic lord. Dagdag pa nito hindi niya alam kung sino ang gumawa ng pagkasira ng unang marka sa likod ng bato. Maaaring ang dahilan nito ay upang sarilinin na lang ang karunungan ng lord sa espada. Napaisip naman si Yuan sa mga sinabi ng gwardya, dahil hindi siya kumbinsido na ito ay basta-basta lamang na marka. Nagpaalam naman ang gwardya na siya ay aalis na upang mag-ikot-ikot sa library, nagpasalamat naman ang prinsipe dito. Sinabi naman ng nano, maaari niyang masuri ang bato sa pamamagitan lamang ng paglapag ng kamay ng prinsipe sa bato, sinunod naman ito ng prinsipe. Nang matapos ang nano ay winika nito, na gamit ang pagkukumpara sa diamond na nasa level 10 ang tibay, ang sapphire ay nasa level 7 at ang pagsusuri ay tapos na. Tinanong naman ng prinsipe ang nano kung gaano kalakas ang taong nag-iwan ng pangalawang marka. Sinabi nito na ayon sa pagsusuri sa bawat marka ng espada at kung gaano katibay ang bato ay gumawa siya ng isang visual reference kung paano ginawa ang bawat marka. Nagsimula ito umatake at halos malakas na hangin at puwersa ang pinakakawalan nito sa bawat atake. Tinanong ng prinsipe sa nano, kung ang ginamit ba nito ay ang codified sword fighting form. Sinabi naman ng nano, na ang bawat atake nito ay may pagkakasunod-sunod din. Kung iaayon sa pinag-aralan ng prinsipe, ito ay codified sword fighting form. Dahil sa narinig ay hindi makapaniwala si Yuan sa pahayag ng machine,
Naisip niya na ang komplikadong dancing butterfly technique ay mayroon lamang na 8 form, at halos inabot si Left Guardian ng kalahating taon para lang matutunan lahat ng iyon. Subalit hindi may kukumpara ang isang ito, walang makakapigil na kahit na sino sa di makamundong kapangyarihang ito, masayang inisip ng prinsipe na hindi niya inaasahan na makakakita siya ng kayamanan sa unang palapag pa lamang ng library. Agad niyang inutos sa nanomachine na itabi ang lahat ng impormasyon ng codified sword fighting form, at ay papasa niya ang lahat ng ito mamaya sa kanyang utak. Sinabi naman ng prinsipe, muntikan niya na mapalagpas ang napakahalagang kaalaman dahil sa pangalawang marka, subalit nagpapasalamat pa din siya sa gumawa nito dito, dahil siya lamang ang nagawang matutunan ang codified fighting form. Habang papaalis ang prinsipe ay sinabi ng nano na siya ay nakadiskubre ng 45 form na konektado sa bawat isa. Labis ang gulat ni Yuan sa sinabi ng nano, napagtanto niya na ang pangalawang marka ay hindi ginawa upang takpan ang unang marka kundi isa din codified sword fighting form. Agad niyang inutos sa nano machine na mag-recreate ng 45 form na ito sa pagkasunod-sunod, na agad naman sinang-ayunan ng nano. Ipinakita niya sa prinsipe ang unang codified sword fighting form, second form, na wika ni Yuan habang tumatagal ay mas lalong lumilinis ang bawat paggalaw nito, hanggang sa 45 form ng codified sword fighting form. Tanong naman ng prinsipe sa nano, kung kaya ba nitong paglabanin ang unang marka laban sa pangalawang marka, sumang-ayon naman ang nano. Agad na naghanda ang dalawa sa laban. Sa pagtatama ng mga espada ng mga ito ay halos pantay lamang sila. Subalit di nagtagal ay matagumpay na natalo ng pangalawang marka ang unang marka. Nagulat si Yuan sa resulta ng laban, ang akala niya ay perpekto na ang unang marka dahil sa lakas nito, pero ang nanalo ay ang pangalawa dahil sa kakaiba nitong teknik. Naisip niya na ang pangalawang marka ay ginawa sa pagsaliksik kung paano matatalo ang unang marka. Pinuntahan ng prinsipe ang gwardya at tinanong niya ito kung sa unang palapag lamang ba ang may sapphire stone. Sinabi naman nito, na hindi siya sigurado dahil sa unang palapag lamang siya nakapwesto, subalit sa narinig niya sa ibang gwardya, ay ang bawat palapag ay meron nito. Napangiti naman si Yuan at winika nito sa nano na maghanda na ito at sila ay pupunta na sa ikalawang palapag. Sa pangalawang palapag ng library, napansin ni Yuan na hindi pa din tapos ang mga kadit, dahil meron silang 3 oras na mas mahaba kaysa sa unang palapag. Sa paglingon niya ay nakita niya si Yu Chencheo ng Saber Sect. Sa isip ng prinsipe na ang ibang tagapagmana ay masyadong mayabang dahil sa kanilang sect, at hindi sila magsasayang ng oras na pumunta dito, subalit si Yukan ay iba kahit na ang mga lower martial arts ay binibigyan niya ng pansin. Sinabi nito na kailangan niya mag-ingat dito. Ilang sandali lang ay pinuntahan na ni Yuan kung nasaan ang pangalawang sapphire stone, agad niyang tinignan ang likod nito at ito ay puno din ng marka ng espada, agad niyang pinaskan sa nano ang mga marka na sinang-ayunan naman ng nano. Sinabi ng nano na ang mga marka ay kahalintulad ng sa unang palapag. Sa unang marka ay gumamit ng codified sword fighting form na ginamitan ng 24 na form. Sa pangalawang marka naman ay ginamitan ng 56 na form. Sinabi ng prinsipe, mas madaming marka ang iniwan dito kaysa sa unang palapag, upang matalo lamang ang unang sword fighting form. Dugtong pa nito na nais pa niya sanang makita ito, subalit madaming kadete ang nasa pangalawang palapag, kaya't napagpasyahan niya na lamang ipasuri ito sa nano at mamaya na lamang niya ito titignan. Masayang winika ng prinsipe na hindi siya makapaniwala na natutunan niya na ang 4 na magkakaiba at napakahalagang fighting form, hindi na siya makapaghintay na ilipat ito sa kanyang isip at katawan. Nagtungo naman si Yuan sa mga manual upang iiskan ang mga ito. Napatingin sa kanya ang mga kadete, dahil hindi makapag-focus ang mga ito dahil sa ingay ng paglipat-lipat nito sa bawat libro. Hindi nagtagal ay natapos na ito sa scan ng mga manual sa pangalawang palapag.